Ito po yung aking barley-fied transformation. Ito po yung sinasabi natin, si barley po hindi medicine. Ito po, si barley po is supplement. Malaki pong tulong ni barley sa aking mga sakit. And I am a barley-fied mentor, a certified ketogenic diet and ketosis health coach, certified health and nutrition life coach, nag-low carb and intermittent fasting habit challenge din po ako under Coach Elise. And before, ito po ako, ito po isa sa pinaka may ayos-ayos kong picture. Obese, diabetic. Alam natin kapag obese tayo, may mga kaakibat na mga sakit yan. The usual, diabetic and hypertensive. Ito po talaga, pag mataba tayo, mostly ha, hindi ko sinasabing lahat. Mostly po, mataba. Ito may diabetic and hypertensive. At tumataas na rin po yung uric acid ko, may back pain and knee pain. Akala ko before, yung back pain ko is due to lumbar, yung injection ko kasi sa CS natin before. And yung pala, due to overweight, obesity. And knee pain siya. Yan na yung nagbabanggaan na yung ating mga cartilage and which is masakit siya. Difficulty of walking at saka mahirap po ako umakyat sa hagdan. Mga 2-3 steps po, titigil ako kasi hinihingal ako. Ganyan po talagang hirap na hirap po akong huminga. Easily get tired. And ito na naman po ako si Ed. Ito po yung aking mga medications. Sugar ko, may Glitab. May Glitab na ako. Meron pa akong Sucronorm 800 milligrams. Kasi ang sabi ni doktor, mag-diet ka. Ah, kailangan mo mag-lose weight. Tanong mo sa doktor, Dok, paanong diet gagawin ko? And which is, hindi naman nila ilinya yon para ma-explain ng todo sa akin. Uric acid ko, 40 milligrams dahil nga masakit na yung mga mataas na uric acid ko. And essentially forte, binabantayan na din po ang aking liver. Termisaltan, micardis, 40 milligrams, and amlodipine, 10 milligrams. Isa sa umaga, isa sa gabi. And ito pa po, cholesterol, atorvastatin, itorvas, 20 milligrams. Alam na po natin na kapag nag-cholesterol, ng mga may tatin-tatin tayo ng mga gamot sa cholesterol, eventually, prolonged use ay nakakasira po ng ating liver at ng ating kidney. Meron na po ako, ito po mga signs and symptoms and complications ng diabetes. Kapag po kayo ihi ng ihi, infection, mga babae po, UTI. Thirst, mamaya, uhaw ka na naman, o lagi kang nauuhaw. Fatigue, ito na nga yung sinasabi ko, konting galaw lang, konting akyat lang, pagod. Hunger, maya-maya, gutom. Kakakain mo lang ng 12 o'clock, 3 o'clock, gutom ka na naman. Ang dami mo naman nakain. Vision changes, kaya po ako nakasalamin dahil po sa aking diabetes. Complications. Ito na po yung complications na pag talaga pong napabayaan natin ang ating mga sakit, coronary heart disease, nephropathy sa kidney, neuropathy sa ating mga nerves. Usually po, pansinin po ninyo, ang lahat po na matataas ang sugar na or diabetic, nangingitim ang mga paa. Dahil po sa mga small nerves na hindi na po nakakadaloy mabuti ang oxygen and ang mga dugo natin sa katawan. Stroke. Bakit po tayo nag-i-stroke pag may diabetes? Complications na po yan. Yung maliliit na ugat pa rin po ang tinitira po ng diabetes. Retinopathy, ito po yung sa mata na maniliit na ding nerves. Ito po yung cause ng aking pagkakalabo. Pero syempre, kailangan po aware tayo and many more. Marami pa pong sakit yan na pag napabayaan natin si diabetes. Ito po, I got sicker and sicker. Ito na po yung mga gamot ko. Ito na yung sinabi ng doktor sa akin na mag-insulin na ako. And ayoko nga po mangyari. So, I have to take uh, additional action dahil ayoko pong ba-hospital. Realization ko, hindi ka gagaling sa maintenance meds. Symptoms management lang
Ang ginagawa nila, masakit ang ulo mo, bigyan ka pang sakit ng ulo. High blood ka, bigyan kang ng amlodipine or ng pag cholesterol mo, atorvastatin. But ano ba talaga ang root cause? Bakit ba tayo nagkakasakit? Katulad din yung mga bata pa kayo. Ako naman matanda na, bakit din ako magkakasakit? Kung tama ang aking lifestyle. Siyempre, ang lifestyle natin, lalo na pag humahataw, kulang tayo sa 8 hours to 10 hours of sleep. Siyempre, kailangan nating kumilos. Pero eventually, siyempre, pag tinatawag na po ng katawan natin ang tulog, pagbigyan po natin ang ating katawan. Ibig sabihin yan, binibigyan na tayo ng signal na magpahinga. Ito po ang tubig sa babae po, 1 liter to 1.5 liters of water. Yung hindi strenuous activities katulad ng mga nag-gym, ng mga madalas pagpawisan, tama na po sa atin yung 1 liter to 1.5 liters. Pero po sa mga lalaking pawisin, nag-gym, maya-maya, nasa labas, nasa initan, kailangan po 1.5 to 2 liters of water. Bakit po? Sa mga hindi umiihi, hindi madalas, sorry hindi madalas umihi, ito po ang sagot, tubig. Para po malinisan ang ating gallbladder, hindi po ma-infect ang ating kidney, hindi po kayo magkaroon ng UTI. Kailangan po laging ma-wash mabuti ang ating lamang loob. And stress. Ito po madalas, lalo na ngayon, ang mga tao hindi marunong ng stress management. Alam mo ng stress, alam mo ng toxic yung katabi mo, dayasan mo yan, huwag mong paansinin. Alam mo toxic yung friend mo, puro na lang rant ng rant, ano mo, i-unfriend mo or i-hide mo para bawas sa stress. Ang trabaho, may stress talaga yan. And kailangan marunong kang mag ah yung stress mo sa trabaho, wag mong idala sa bahay ninyo. Ganun lang po talaga. Mahirap po mag-manage, kaya kailangan meron ka rin pong nakakausap na always positive. Ito po, kailangan din natin ng better meal choices and amazing barley. Ito na nga po yung sinasabi natin. Si barley po hindi gamot. Si barley po nagsusupplement ng mga nawawala nating mga nutrients sa katawan. Kapag hindi po natin alam yan, ano bang epekto ni barley? Umiinom naman ako ng barley. Bakit hindi ako gumagaling? Ang tanong po, gaano po kayo dalas uminom ng barley? Kung kayo'y may sakit, isang sachet lang iinumin mo, sa palagay mo ba gagaling ka? Ako po ay drink 2 sachets of barley every day in the morning. And kapag lumabas po ako, napagod ako, or uh, nag-visit po ako, I, I drink extra 1 sachet of barley before going to bed. Para po ma-replenish yung nawawala pong nutrient sa aking katawan. And sa awa ng Diyos, from 108 kilograms down to 85 kilos and continuous pa pong bumababa siya. Pero hindi na po ako magpapababa ng sobrang baba. Pero ito ang maganda, good news. Normal blood sugar without medications, normal blood pressure without medications. And lowered, no, hindi lowered. Nawala na ang uric acid ko. No more back pain and knee pain. Can walk without difficulty. And napagyayabang ko, nakaakyat na ako ng hagdanan ng tuloy-tuloy. Lalo na sa LRT, di ba? Kadalasan ng LRT station natin, wala namang elevator or escalator. Doon na sa malalaking stations meron. Pero so far, kaya na natin. And more energized. Siyempre, dahil yan sa good health and barley. Ito from 7 medications to totally free of medications. Ito po yung aking mga blood pressures and mga sugar, BG, blood glucose. Tips and advice po, watch out for the symptoms. Napakita ko po kanina yung mga signs and symptoms na ba para lang po tayo maging alerto. Include po natin ang ating HbA1c sa ating lab test.
Ano po ang HbA1c? Ito po yung 3-month sugar sa ating mga katawan. Dito po natin malalaman kung tayo po ay pre-diabetic or diabetic na. Meal choices, ang meal choices natin, avoid. We have to take nutrient and dense real food and avoid junk food and instant food. Alam na po natin yan kung ano. Yan po ay ang mga fast food natin, yan po kasi ang buhay natin ngayon. Kaya kailangan as much as possible kung kaya, tayo po magluto ng ating mga pagkain. And drink amazing barley daily and consistently. Ito po yung sinasabi ko. Pag inom po ng barley, hindi po tuwing kailan nyo lang po naaalalang uminom ng barley. Habang bata pa kayo, habang kaya pa ng katawan, drink consistently. Kailangan po natin yan sa ating mga katawan. Make a decision to change your life. Set a health goal, and find a way to take back control of your health. Pag may sakit ka na, syempre, huwag mong pabayaan. Gawan mo ng paraan. Ito po pa isa. Huwag na huwag po kayo. Do not remove medications without proper guidance. Lalo na po ang mga blood pressure medications natin. Okay po? Kasi po, hindi po natin alam kung anong mangyayari kapag ni-remove natin. At saka hindi po natin, we have to check blood pressure and our sugar consistently po. Okay po? Si doktor po ang nagbigay ng ating medication. Si doktor din po ang magbabawas at magtatanggal ng ating mga medications. Basta proper food, sabi ko, dense food and take barley every day para dun sa ma-replenish sa mga nawawalang mga nutrients ng ating katawan. I hope my story inspires you and give you hope that diabetes, hypertension, and obesity are reversible with the right mindset, better food choices, and amazing barley. And of course, a lot of prayers to the source of our healing. I am Teresa Yao. I'm proud to say that I am the product of my product and I am worldwide. Thank you. Ayan, wow. So, thank you, Coach Tereno, for sharing your amazing testimony. Di ba? Sino po yung na-inspired? Di ba na magkaroon na ng lifestyle change, no? Or di kaya yung healthy lifestyle together with our barley, no? Drinking our barley. So, nakaka-amaze po, no, yung story ni Coach